So yung lesson natin about interpreting the Bible, focusing on sa Pauline letters. When I say Pauline epistles or Pauline letters, yung method nito is similar to how we also dissect yung mga content kagaya na sa John's letters, no? Letters ni John, maging dun sa what we call general epistles, which includes Hebrews, James, no? First, Second Peter, First, Second, Third John, at saka Jude. So ito ay mga considered as letters. Um, Sabi ni Thomas Reiner, since 13 of the 27 books in the New Testament are attributed to Paul, a separate lecture on how to do Pauline exegesis is warranted. Moreover, the importance of Pauline exegesis is evident from the crucial role Pauline theology has played in the history of the church. Okay? Malaking, sabi ko nga, ito mga personalities na to, mga reformers at mga theologians ang nag-build ng nag-create or nag-construct ng foundation ng the so-called Christian Church. Sabi ni Klein, analysis of epistles reveals complexities in them, though the most deliberately and directly didactic or panturo of the New Testament genres are the most occasional. In other words, the authors wrote the epistles for specific occasions to address individual audiences who are facing unique problems. Interpreters must reconstruct those occasions. At dito pa lamang, we can say, potentially, that meron ng problem na na nangyayari sa isang particular church. Some of the problems include yung yung um, how Christians ought to live or the so-called morality and lifestyle discussions. So kung may problem na doon, ang problem ba ay idolatry? Ang problem ba ay lack of faithfulness nila sa kanilang spouse? O kaya naman ang problem ba is about leadership? Ang problem ba is about heresy, false teachings? No? So doon natin itinutugma, napaka-importante na ah, nag nagiging na-explore natin yung mga causes nitong mga problems na to at ang isang goal, no? Intended goal ng pagsulat ng letters is to respond to those problems. And so ako consider din yung occasions, no, what led. Kasi ang conversation natin is paano natin i-interpret eh. So ano yun, very important sa readers yung alam natin yung what's going on. Sabi ni Howard Marshall, the major part of the New Testament corpus as regards size falls into the category of epistle. As early Christianity spread across the Mediterranean basin and churches were formed in different localities, it became necessary for lines of communication to be extended between the various centers. Okay? Yung role ng communication through the sending of letters. And again, yung role ng letter is pag pinadala siya sa isang specific church, na maging careful tayo not to universalize, no? Laging nandun yung danger of universalizing. Eh. Na as if yung trouble na nangyayari sa Corinth ay nangyayari din sa Ephesus or elsewhere, no? Which is hindi rin natin nabibigyan ng justice, no, in some way. Kasi we read too much, no, into different contexts and assume na the needs are the same. So in this way, the role played by epistolary correspondence assumed in importance spoken of by Polycarp in his description of Paul's contact with the Philippians.
Kung hindi ako nagkakamali, si Polycarp ay disciple siya ni Apostle John, ano? Sabi niya, during his residence with you, he gave the men, you referring to the Apostle Paul, no? Kasi nagpadala rin siya ng letter, itong si Polycarp sa mga taga-Philippians, no? He gave the men of those days clear and sound instruction in the word of truth while he was there in person among you. And even after his departure, he still sent letters, which, if you will study them attentively, will enable you to make progress in the faith which was delivered to you. Common hermeneutical difficulties when we do a reading of Paul's letters, no? Our problems and differences are generated by those texts that lie somewhere in between these two, where some of us think we should obey exactly what is stated and others of us are not so sure. Lumalabas, uh, we need to accept nangyayari talaga ito, no? Kasi pag meron tayong tiningnan sa letter at uh, uh, ang assumption kasi natin is these letters of Paul are inspired by God, no? So meron siyang inspired nature, may authoritative nature siya. In that sense, ang problem is that pag merong command doon sa isang particular church, ang tendency natin is yung kagaya doon sa law, no, yung sa interpreting Old Testament laws, ang tendency natin is apply na agad natin sa ating sariling situation. Okay? Nasip tayo yung nakakaranas ng problem na tinutukoy ni Apostle Paul. Nasip tayo yung mga um, people na nasa isip ni Paul. No? O nasip tayo yung mga produkto ng church ministry ni Paul, which is, again, hindi naman. Ano? So, yan. Ang nangyayari tuloy dito, yung sinasabi, balikan ko yung first sentence. So, our problems and differences are generated by those texts that lie somewhere in between these two, where some of us think we should obey exactly what is stated and others of us are not so sure. So, nagiging ano tayo, no, double standard tayo in assuming that the commands, no, within the letters of Paul ay dapat lahat ay susundin, no? Pero bakit pagkatapos ng ganyan, later on, meron naman tayong sinasabi na itong commands na to ay para lamang sa particular situations nila. So, nagiging double standard tayo in some sense, no? Kaya bago pa mangyari 'yon, kailangan alamin natin yung condition muna. Kaya nga meron tayong hermeneutics eh. Ang isang virtue na matututunan natin sa hermeneutics is patience, di ba? Huwag muna magmamadali. Tingnan muna, pag-aralan natin mabuti yung mga surrounding conditions, no? Even yung relationship ng particular church with the Apostle Paul, di ba? Um, for example, Paul's letter sa mga taga-Ephesians, no? Maganda yung relationship nila. Pero around siguro mga 30 years later, si John, no? Sa Apostle John, sending to the same community, ito mga taga-Ephesians, no? Was no longer praising them, but he was already rebuking them. So makita natin, isang particular church, isang province, pinapadala ng letter, pero magkaiba ang impression, no? Ni Apostle Paul 30 years earlier at saka si Apostle John during the time of the Roman persecution. So, maging careful tayo sa mga areas na ito. This is the great flaw in our common hermeneutics. Okay? At ano yon? Yung haphazard na application natin ito sa time natin na ano. It's not different from yung kung paano natin minabadali, no? Yung application ng Malakay 3:10 when we talk about the giving of tithes, no? As if the problems being encountered by the prophet at yung mga people sa time na to together are exactly the same, no?
Kasi pag sinabi nating may similarities, baka mga ilang tao lang yon sa loob ng church, no? Ang nagkakaroon ng ganong uri ng similarities. So it is interesting to know, for example, that everybody in American evangelicalism, bakit natin ito importante? Kasi ito yung uri ng evangelical or Christianity na meron tayo sa Pilipinas. Eh. Yung stance on 2 Timothy 2:3 and 4:13. However, the cultural milieu, most of the same Christians causes them to argue against the obedience to 1 Timothy 5:23, yung stop drinking water only and use a little wine because your stomach and your frequent illnesses. So again, dito pinapakita dito ng example, I believe si Gordon Fee ang responsible dito na yung isa, and we're looking at the same provenance, no? Si Paul at saka yung si Timothy. Although second letter yung isa, first letter naman yung isa. Na tayo na naman, nagiging judge na naman tayo kung ano yung bumabagsak tayo, interpretation by convenience eh. Get nyo ba yon? Interpretation by convenience. Pastor, ano ibig sabihin nun? Pag nakikita natin useful sa atin, sasabihin natin yes. Pero pag parang nate-threaten tayo or ang dami pa natin kailangan i-explain, no? Actually, hindi naman talaga ano eh. Kaya naman talaga i-explain eh. Ang problema lang, ayaw nating explain na mahaba, no? So yun, that had only to do with Timothy, not with us. So merong mga sinasabi si Paul na pang sa lahat ng Kristiyano, pero sasabihin natin, kagaya nito 1 Timothy 5:23, sasabihin natin, para kay Paul lang ito. Di ba? O kaya naman, nakalagay dito, else it is argued that wine really meant grape juice. So, lumalabas, nagiging ano tayo, no? Naging ina-apologetics na agad natin yung text, no? Na nagiging abogado tayo kasi we are trying to avoid, no? Yung mga precious commands about ang Kristiyano hindi na dapat umiinom ng alak. So, medyo nagiging ano nga yun, nagiging defensive tayo in saying na kay Apostol Pablo lang to naka-address, no? So, yun. Uh, hermeneutical difficulties. On take the problems that many traditional churchgoers, no, had with the Jesus people in the late 1960s and early 1970s. Long hair on boys had already become the symbol of a new era in the hippie culture of the 1960s. Bakit kaya? Kasi again, merong um, comparison na ang ano raw ang babae hindi niya ikakat yung hair niya, ibig sabihin magpahaba lang. Tapos yung lalaki naman ay magpapakat naman ng hair. So, medyo nagre-respond no yung dito yung picture na ito, yung lalaki nagpahaba ng buhok, no. Na merong ano no defiance dun sa ano sa ganung concept. For Christians to wear that symbol, especially in light of 1 Corinthians 11:14, does not nature itself teach you that for a man to wear long hair is degrading to him? No? Kaya tuloy ano na nangyari, naging universal idea na pag-uusapan ay tungkol sa buhok, babae lang ang dapat hindi, lalaki lang ang dapat nagpapagupit, ganyan, no? Seem like an open defiance of God Himself, no? Yet most of those who quoted that text against the youth culture allowed for Christian women to cut their hair. So, kung ang lalaki hindi daw dapat magpahaba ng buhok, bakit ang mga babae nagpapagupit naman ng buhok? So, nagpapaigsi naman. So, again, ano meron dito? So, double standard tayo. Sabi ko nga, interpretation by convenience tayo, which is, uh, again, nagke-create tayo, ano yun, ang tawag, subconsciously, nagke-create tayo ng tradition at sinasabi natin, galing ito sa Bible, pero double standard naman. Di ba? So, uh, before we, no, we continue nga, at least na-expose na tayo dun sa mga ilang mga problems about interpreting Pauline letters. Tingnan natin yung mga different ways of reading scripture. Yan. Una yung dogmatic approach.
Under this heading, we refer to a view of the New Testament scripture, which sees it as an arsenal of proof text to be arranged without much regard given to their literary form. When we say proof text, meron ng existing beliefs yung church. Huwag na nating tingnan yung Roman Catholic Church, yung mga church na lang natin. Okay? At doon, we ang nakikita natin, dahil merong existing doctrine o kaya tradition, yun ngayon yung role ng Bible. Okay? Ang role ngayon ng Bible is to provide legitimacy dito sa mga traditions na ito. So hindi ano hindi natin goal is to understand the scripture. Ang understand natin, ang goal ng Bible is to defend yung doctrines natin. And that is the dogmatic. Yan, meron palang mga nagre-respond. Pastor, oh, sige, sige. Sige, ingat lang sa pagdadrive, Kuya Mike. Yun. So again, um, ginagawa naman natin to eh. Yung dogmatic approach. At sometimes nga, ano eh, uh, ang nakikita na lang natin, no? Ang nakikita na lang natin yung tradition. Hindi na yung issues behind it, no? Yeah, seen in this light, the meaning of scripture is atomized by being regarded as contained in keywords or key phrases or isolated single verses, treated without respect to their neighboring context. Little attention is paid to the teaching of the passage or book in which the individual text appear. Bakit nga? Kasi mas importante sa atin na mabantayan or masuportahan yung doctrine, no? There is obvious danger in this method. It misuses the text of scripture by appealing to a truncated part instead of to the larger, more intelligible unit section according to the writer's purpose, no? It cannot escape the charge of subjectivism when isolated verses are chosen because of their apparent suitability to prove a point. Kaya, whether we like it or not, no? Whether we accept it or not, pag in-apply natin tong method na to, at ang sabi natin, ang goal natin ay sinusuportahan naman natin yung ating doktrina, eh nagiging subjective tayo. No? Bahala na kayo kung aaminin niyo yan or hindi. Pero ganun na nga ang ano doon. Ang nagiging sabihin natin, role ng biblical verse ay hindi para hukayin ano yung intended meaning niya para sa mga original listeners. Kung hindi ano na, tuldukan na, no? So okay, ayan, dogma ang ano yun, ang nagmo-move, no? To interpret the Bible. Yung dogma ay nauna. Hindi ko sinasabing we get away with dogma, no? Kasi merong isang community of early Pentecostals na ang sabi nila, ang claim nila ay um, i-interpret lang nila yung Bible without the use of doctrine. Anong kinabagsak nitong isang grupong to? Naging Unitarian sila. No? Naging oneness Pentecostal itong group na to. At dito sa Pilipinas, meron tayo niyan. Okay? Meron tayo niyang mga oneness Pentecostals niyan. So going back do sa text natin, it doesn't necessarily mean we are going to throw away yung dogma. It just lang maging careful tayo na ano ba ang tawag mo dito? Ano bang mga dogma ang kailangan mauna kagaya nitong ano na to, itong illustration na to. Now there is also the impressionistic approach. The impressionistic approach may seem to be the exact antithesis of the method just described. Its main characteristic is a way of approaching the New Testament scripture in which the reader equates the message of the passage before him with the thoughts which fill his mind as he reads. The exercise is one of gaining impressions from the text which has its function in exciting and engendering a series of thoughts. Huh?
So, ito namang impressionistic approach na to, ang nagiging goal naman nito is meron kang need. Okay? Meron kang need. Tapos, binasa mo yung Bible at sinabi mo, yung interpretation na yun, yun na nagmi-meet dun sa need mo. Okay? So, ang tawag nga dito is yung yung feelings, no? Naka-base ka lang dun sa ano ang ini-impress sa iyo, no? Kaya siya naging impression. I'm of course also trying to be careful doon sa paggamit natin yung ini-impress kasi medyo medyo banal, no? Yung paggamit natin itong term na to kasi ang assumption natin ito yung pangungusap ng Holy Spirit na sa case doon sa need natin, ano? And when we say need, no, tantaladaan, yung need mo, baka hindi yun yung need ng katabi mo. Baka hindi ito yung need ng church. Pero need mo siya, nevertheless. At kung gano'n ang mangyayari, we proclaim that is speaking to you. Pero para sa iyo lang. Kasi nga, meron kang need at nakita mo yung need na yon finifill upan itong binabasa mo sa scripture. Yeah, this is a popular treatment of the Bible with some recent evangelical young groups. For example, the Jesus people. Ang bagsak talaga nito, hindi para magkaroon ng united interpretation. Hello? Kung hindi, devotional yung dating. Ano ang interpretation ng scripture sa iyo na maaaring hindi, sabi ko nga, dahil hindi yun yung need ko, ah, pag narinig natin, para tumatalbog lang siya sa, sa isipan. O kaya lumalabas sa kabilang tenga, yun yung ating illustration. There can be no doubt that this approach is open to grave objection. It is a treatment of scripture which is at the mercy of human feelings. It fails to submit to some objective control in a recognition of the plain sense. And I believe yung prosperity gospel ay naging dito, naging sabihin natin. Ang prosperity gospel ay sa ganitong uri ng interpretation nagsimula. Sa ganitong uri ng hermeneutics. Kasi ang prosperity gospel is always looking for what will sabihin natin yung makakabuti ng buhay mo. May pagka Joel Austin na prophetic yung dating, no? Ano yung makakabuti sa'yo? Ano yung magpapayaman sa'yo, di ba? At ang kahit ang charismatic group na El Shaddai na rin bumagsak din sa ganyang uri ng ng approach no. Therefore, it overlooks the reality that scripture comes to us in historical dress. No, yung impressionistic approach disregards if not completely yung ancient context. Okay? Parang ang paniniwala mo, si Jesus directly kumakausap sa iyo. Medyo stop tayo dito ha. Huwag nating kakalimutan, no? Mga kapatid, mga kamanggagawa, no? Na when we say, tinawag ako ni Jesus, yan, para mag-ministry. Di ba? Hello, may pagkaganito yun. May pagkaganito yung hermeneutics. Kasi for example, ako gagamitin ko yung sa, yung personal experience ko sa reading ko ng John 21, yung tanong ni Jesus kay Peter, do you truly, no, do you love me? Tatlong beses pa yon, no? Tatlong beses, si Orange. Baba mo na, Orange. Tatlong beses pa yon. Tapos, sabi naman, yes, Lord, you know that I love you. Tapos, feed my sheep, feed my lambs. So, sinasabi ko, ang claim ko, yun yung Bible verse na nagmo-move sa akin para makita ko na ako ay tinatawag ni Jesus para sa paglilingkod. Eh, ang problema, milyon-milyon na yung taong nagbasa niyan, di ba? Hello? Milyon-milyon na ang tao, pero hindi naman nila naisip na tinatawag sila ni Jesus para mag-ministry. So again, merong merong sabihin natin, ayokong tawag na disobedience eh. Merong room para pero parang disobedience nga yun sa hermeneutics. Merong room no na kung saan sinasabi natin na na ideally and personally yun yung inutos ni Jesus para sa atin. Okay. Okay lang yun. Wala pa rin nagre-react sa inyo.
Sige, pwede kayo mag-react ah. Kung, kasi, hindi, syempre, magtatanong kayo, bakit ba sinasabi ni Pastor Edwin to? Kasi ang dali-dali natin husgahan yung iba. Pag gumagamit sila ng interpretation ng Bible, sasabihin na, ano yan, impressionistic yung ginagamit mo, kapatid. No? Pero tayo gumagamit din tayo. Ginagamit din natin yan, no? Paminsan-minsan. Pero dahil tayo may hawak ng microphone, hindi na, at saka hindi sila nag-aaral ng hermeneutics, no? Hindi nila, wala silang ano, no, means to look at it, no? Sige, okay lang, kahit tayo yung ano, kahit tayo yung magsalita. Sige, okay lang yun. Ayan, nandiyan na si Pastor RG. Ay, merong impression sa kanya. Sige, sige. Yung lecture ha, hindi yung Holy Spirit ha, kasi si Apa, hindi Senator kasi pa pas, to eh. Namumuno ng Holy Spirit. Sige, sige, Pastor RG. apo, hindi pas, kasi may narinig po kasi akong parang preaching na, halimbawa po, meron po kasing sa Acts chapter, I think chapter 13 po yun, na si Bernabe bumalik doon sa kanyang lugar. Parang ganun po yung pagkakakwento doon sa Acts. Ah, Tapos yung preacher, parang sinasabi niya na ganito yung pangungusap sa akin ng Diyos, na tinuturo ako ng Panginoon na bumalik doon sa aking pinagmulan para doon ko ipagpatuloy yung pangangaral. Oh. So parang ganun pa. So ano po ba yung parang inisip ko po kasi na ah paano i-approach po yung mga ganoong pong bagay, kasi lalo na kung nangyayari siya sa preaching po, di ba? Na parang nagke-create yun, kung sinasabi natin na parang impressionistic approach siya. Hmm. So pwede ang maging understanding ng mga nakikinig ay ganun din. So parang ang sa atin naman po ay papaano i-approach ngayon yung mga Hmm. ganoon po na nangyayari, halimbawa sa Yes. loob ng church o Yes. sa loob ng community na kinabibilangan po Oh, natin. Parang oh, ganun pas. Kasi ang dami oh. pong danger katulad ngayon na pinag-aaralan po natin. Di ba? Yeah, pagdating sa preaching, kailangan kinokontrol natin yung conversation. Kung sasabihin ng preacher na ganun yung dating, tandaan natin, hindi lahat ng tao mag-agree sa kanya na yun yung need. At ang hindi ko nagustuhan, lalo na yung mga preaching ng mga ano, mga na-encounter ko ng mga early 2000, no? No? Early 2000. Medyo kung makapag impressionistic sila, authoritative, na kahit hindi yung need ng mga nakikinig, dahil nagagamit sa authority, yung tao tuloy, yung mga nakikinig tuloy, napipilitan tuloy na sumunod. Ang problem sa ganoon, babagsak sila sa ano sa tinatawag na trial and error. Bakit trial and error? Kasi hindi naman yun pangungusap para sa kanila eh. At para sa akin, hindi justice yon na ginagawa ng isang preacher na kung ano yung pangungusap sa kanya, no? Eh, sarilinin mo na lang, di ba? Di ba? Kaya kunyari, merong isang nangaral, gamitin ko yung um, malapit lang, hindi ko sinasabing pareho, no? Yung example ni Pastor RG na nangungusap ang Lord sa kanya na bumalik doon sa pinanggalingan. O kaya naman, sasabihin ng tao, yung preacher, minumove siya ng Holy Spirit na mag-mission siya sa ibang lugar. Pwede yun, ipaliwanag niya bakit siya minumove ng ano. Pero hindi para sasabihin ng tao na kayo mag-mission din kayo. Medyo mayabang yung dating, di ba? Mayabang yung dating kasi nagagamit yung sarili, yung personality, especially yung merong hawak ng mic, no? Para siya yung mag ano yun? Para gamitin niya yung sarili niya sa an example na isa siyang spiritual model, isa siyang lumalagong Kristiyano. So yung isang danger yon sa nakikita ko, no? Pastor RG, na magiging kababagsakan. Of course, you can react to dun sa akin sinasabi. No? Kung nasatisfy ka naman dun sa akin response. No? Ako basta okay naman po. Ang ano ko lang din kasi pas parang yung effect noon sa mga taong nakakarinig. Yun po.
Oo, kawawa Oo. talaga yung ano, kawawa talaga yung mga listener. Kaya nga pinawarningan tayo ni Santiago, wag tayong magmamadali at magmamagaling na maging teacher lahat. Nakita ni Pastor RG yung problem eh. Okay? May problemang pupuntahan talaga pag impressionistic talaga yung dating. Sige, sige, thank you. Sige, si John Adel, tapos susunod si Kuya Mon. Sige, John Adel. Ay, magandang gabi po. Bali, tanong ko lang po, magfo-fall po ba yan sa sa approach po na example po ay sabihin nila, anong, anong, ano, ano ba yung, sige lang po, parang ang sinasabi nila pag devotion, parang, ano yung sinasabi sa'yo ng verse? Ganun. Magfo-fall po ba siya doon, yung impressionistic? Oo, Kunyari, meron po, di ba yung Bible study po, tapos parang, oo, yes. imbis na ipaliwanag, ang gagawin, parang, anong tingin mo, no? Or ano yung parang nangungusap sa yung text, ganun. Parang ganun po. Kasi parang madalas ko po siyang kumbaga hindi naman na-encounter. Pero even before, madalas ko pong nakikita sa mga Bible study na imbis, kunyari, yung pastor, or hindi naman pastor, no, minsan yung nailalagay na leader, imbis na aralin niya, tapos i-explain yung text, which is dapat, yun nga po yung careful natin na maging teacher. Yun po yung nangyayari, parang pinahayaan niya na yung tao yung magpaliwanag based doon sa kanyang parang nakikita no sa Oo. surface nung message. So doon po siya no nagfo-fall. So yun po. Pero, Is sige ba? nabanggit mo yung Johnny Del. Ang magiging tanong ko kay Johnny Del at sa lahat, inaalam ba ito ng Lord? Para kay Lord ba okay lang yung ganyan? Palagay nyo. Hindi po. Ha? Hindi. Sagot ni Johnny Del, hindi. Opo kasi yung akin po base kung I mean hindi kasi kung titingnan nga po natin yung sinasabi ni James 'di ba? So parang may burden dapat dun sa preacher or sa magtuturo. Even Oo, yung mga oo. simple Sige, sige. Bible study na 'di ba? Yun nga yung paalala mas Oo, mataas yung standard no or yung magiging parang accountability mo as a teacher. yes. Tapos parang ibabato mo lang. And actually I heard some ano po parang story na sa mga friends ko na meron silang sa dating church na ang ginagawa ng pastor, pinagtuturo sila. Oo. Kunyari, next week magturo ka, ganun. Parang nagulat ako, sabi ko, bakit kaya ganun yung ginagawa ng pastor? So parang, pero yun lang po yung sa example ko, kasi parang yun nga po yung tanong ko kung doon siya nagfo-fall Oo, din. Opo. sige. So yun lang po. Kuya Mon, hold on muna ah. Address ko lang to. Actually, ang sagot ko dyan ay inaalaw ng Lord. Bakit? Kasi ang Holy Spirit hindi lang naman sa pastor nagmumove eh. Tsaka ang gagamiting argumento ng mga hindi nag-aral ng Bible o kaya hindi nag-aral ng hermeneutics. Sasabihin niya, ay, yabang mo naman, pastor. Hindi naman lahat ng tao nabibigyan talaga ng, yun yung reality. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng privilege to see what we are seeing now. Okay? Kaya pag sinasabi, actually, ano ako, no? Nilagay ko yung sarili ko sa problema, no? Kasi naipit ako sa dalawa eh. Yung isa, sinasabi ko, importante yung context. Aralin mo yung context. Yung kabila naman, nagbibigay naman ako ng freedom. Kagaya ng naisip mo, Brad Johnny Del, na ano, na yung, ang tanong is ano yung impression sa kanya regardless of the context, no? Actually, yun yung second lesson natin eh. Sa hermeneutics is context eh. Ang masasabi ko diyan kasi nga the Holy Spirit works within the church. Okay? Hindi ito isang yung parang yan si Senator Bato, nakakatuwa talaga siya eh. 'Di ba? Nag-move sa So, kanya yung Holy Spirit eh para mag-motion na i-dismiss yung ano eh. Ano talaga eh. Hindi, when I look at it, 'di ba? Kagaya niyan yung mga Christians na ano talaga um,
malayo talaga sila sa mga lugar na mayroong mga aral na pastor, 'di ba? So again, sasabihin na naman natin mas special tayo kasi doon pupunta yun Brad Jonadel everyone. Doon talaga pupunta yun Na ay mapalad ka, buti na lang yung aming pastor nag-aral sa CCBS. Ay, alam mo yan, maingat yan sa pag-i-interpret ng Bible. Pero hindi, ah, ano yun, pag nagpunta ka pag sinasabi, travel the world, di ba? Travel the world. Makikita mo talaga, ano maaawa ka talaga sa kalagayan ng ibang churches Pero again, dahil ba tayo ay nakakapag-aral sa atin lang ano? Sa atin tayo lang ang may karapatan na magturo ng Bible. So, again, ibinabalik ko doon sa binuksan ni Pastor RG kanina na maaring sabi ko nga merong need yung specific na tao whether Bible whether pastor siya o kaya layman, no? Merong need sa kanya, pinapaliwanag niya kung paano yung word of God nag-reach out doon sa need niya. And I think God will do that kasi may mga verses tayo to support that, 'di ba? Yung my sheep hear my voice and they follow me, 'di ba? So we are yung tenga natin sa harapan ng Diyos ay bukas sa kanyang pangungusap. Hindi nga lang magkakapareho. At yun yung inargue natin kanina with Pastor RG. Siguro yun yung nakikita mo, John Edel. Yung Opo. line na Ay, yun. ano po, bali Hmm. kung magkataon po, bali, ano po ba siya? Parang paano natin i-handle yun kung ganun? I mean, nagigets ko po yung sinasabi niyo pero kunyari as mga small Bible study, tama po ba yung approach na ganun lagi magiging setup? Parang tatanungin mo lang sila kaagad. Oo. Ay, hindi, teka lang. Magiging careful ako doon sa word na oo, no? Oo, ako ng oo dito Ang ibig ko sabihin, kasi lagi nating, hindi, ayaw kong gamitin yung lagi. Ang karaniwang nagiging sagot natin, pag ini-interpret natin yung Bible, as in sabi natin, isa lang ang kahulugan. Isa lang yung meaning. Pero when we engage, kagaya ng mga ganon, small groups, Bible studies, na we are reading the same Bible, tapos iba-iba yung lumalabas, di ba? Ang masasabi ko nun, it is the same Spirit of God na nagmo-move dun sa Holy Word. Pero iba-iba yung need. Di ba? Kaya kung yung tao nagpapahayag siya ng mensahe sa kanya ng Diyos, dahil doon sa pangangailangan niya, wala akong nakitang mali doon. Pero yung sasabihin niya, ganito rin ang gawin ninyo, yun yung yata yung nire-respond ni Pastor RG kanina. Na bigla mo sasabihin, kayo ganito rin ang gagawin ninyo. Ay, teka lang. Bakit ganoon? 'Di ba? At ano nga, ah, medyo uulitin ko yung sinabi ko kasi may naalala akong preacher Lagi niyang binabanggit yung karanasan niya no? At sabi, kaya nga ako, mga kapatid, gaganon, kaya nga ako. No? Medyo sumasakit ang tenga ako sa ganun kaya di ba? Yung need mo ay hindi ko need. Pero ang hindi, may question si Pastor Johnny Del na hindi ko pa na-address. Kaya nga pagdating sa preaching, ako nililinaw ko yung application. 'Di ba sa mga conversation, open naman ako pinapakita ko sa inyo Ano yung nakikita kong application nitong Bible para sa atin? Nililinaw ko. Para hindi ko pwedeng sabihin sa kanila, ito yung gusto kong gawin ninyo, 'di ba? Kung hindi ito yung application na pinagagawa sa atin ng Panginoon base doon sa salita ng Diyos. Siguro yun yung question na hinahanap ni Brad Jonathan kanina. Sige. Oy, Kuya Mon, wag ka nang pagilid-gilid diyan. Sige. Ikaw na. Kaya mga Pastor, very timely itong topic natin Ay na gusto kong talaga. linawin din kasi Ah, with ah. regards doon sa mga impressions na
sometimes sa pulpit pa, may nakita sila certain uh, person na nandoon. Yung bigla-bigla kang sasabihin, pinagpapastor ka ng Panginoon. No? Yun po yung gusto kong linawin. How dangerous or how accurate that will be na to believe on that certain pastor or leaders na sasabihan ka, may calling sa'yo ang Panginoon, ang pastor ka, sabi sa akin. Tama? Paano po namin siya i-deal, Pats? Ha? Because I believe it is the Lord ang tumatawag sa mga lingkod niya. Possible po ba na may mga preachers or leaders that will certainly tell that person or man na tinatawag siya ng Panginoon? Okay, thank you. Ang sagot ko doon, syempre, in a general sense, hindi dapat ganoon. Hindi siya dapat nagiging standard o kaya naman hindi nagiging gawi, di ba? Ah, pero ano sabi nga, benefit of the doubt, no? Ayaw man naman natin yung paraan kasi baka hindi tayo sanay o sabi ko nga scary yung dating, nakakatakot. Pero pwedeng gamitin ng Lord yung pagkakataon. Siguro ganito, meron time noon, 2000, year 2000, yung alam ko ano na ako noon involved na ako sa ministry noon. Tapos merong isang namatayan, punta kami sa patay. Tapos biglang yung lalaki, hindi niya ako kilala. Kasi lahat naman kami dumadalaw lang dun sa namatayan no? Yung parang yung example na naisip mo Kuya Mon. Hindi ko siya kilala, pero tumigil yun, sabi niya, "Brad, pwede ba ako mag-prophesy sa'yo?" Ano? Siyempre, para bang, ah, ano na lang, para bang tipong paggalang na lang sa kanya, hindi ko naman siya kilala may mga sinabi siyang ganyan na about na may mga ano pa, mga pasabihin natin, mga figures of speech pa. Pero hindi ko siya kilala Yun yung point Hindi ko siya kilala. Maganda naman yung sinabi niya at yung sinasabi niya naman papunta pa rin sa ministry. Pero again, kung gagamitin natin yung rule na yon, tapos i-apply natin sa church, ganun. Medyo medyo nakakatakot yung dating, no? At ano yon? Anong may papayo ko doon? Kung merong pangungusap ang Lord para doon sa isang specific tao, wag niyang gagawing public. Wag yung kukunin mo yung mic tapos sasabihin mo, ikaw, ganyan. Tapos, syempre, kung meron kayong taga-spotlight doon, no? Yung lahat ng ilaw nasa iyo, di ba? Init nun, di ba? Init nun. Ang maganda, ano na lang, private na lang. Kung yun yung kasi may bigatin doon sa puso ng tao para sabihin niya sa kanya, yun yung pinakamaganda noon. Mag-usap sila privately. Hindi yung ilalagay sa mikropono. Sige. Si Carl parang nag-unmute pero kung hindi naman Ay, ano po, Pastor, buti na banggit ito. Yung kay ano po, yung kay Kuya Mon, yung sabi niya kung may confirmation ba, parang ang take ko, kung may confirmation ba na calling from external, kumbaga sa ibang tao, ang alam ko po ay opo. Kasi, siyempre, may mga, kumbaga, may kilala tayong tao sa church, saka kumbaga sa labas ng church na reputable, tapos sinasabi na, ay, nakikita ko may gift ka sa ganito. Pero yung pagiging pastor kagad, yun naman yung very uncertain. Pero kung halimbawa na ma-confirm na ibang tao na may calling ka, or may gift ka sa isang bagay, halimbawa, pagtugtog, sa pagtuturo, sa pagpipreach, pagpapastol, malalaman mo din sa ibang tao. Pero bago malaman sa ibang tao, parang personally dapat nangungusap na sa yung Panginoon. Yun oh, po. yes, yes. Bago kay Pastor RG ito mga ilang beses na nangyari sa akin. Yung ang sinasabi ng Lord sa akin, bigyan ko ng pera yung isang kapatid. Okay? Na hindi naman humingi ng pera. Okay? Hindi man siya humingi ng pera. So pagpunta ko, para sa akin, sunod lang ako sa
leading ng Lord sa akin, sabihin ko, ito, para sa iyo, ano, pinabibigay ng Lord. Tapos, ano na lang yon, ah, ang tawag mo rito, kino-confirm naman nung tao na meron talaga siyang pangangailangan, no? Ah, yung tungkol, ano. Pero sana naman, wag naman lagi yun ang sasabihin ng Lord sa akin, no? Na bigyan mo, medyo nakakatakot din yun, na, Lord, ikaw pa rin ba yan? Sige, sige, Pastor RG, kasi Pastor RG. Ano lang, Pas, hindi, bukod po doon, Pas, kasi yung parang personal experience niyo naman po yun, no? Oh. But when it comes doon sa study ng word, parang napansin ko pas doon sa development ng mga pag-usap natin lahat po dito, no? Na para makaiwas dito sa impressionistic approach. Eh, hindi ko alam pas kung mag-agree po, kung tama po. Na dapat, kung i-approach natin yung Word of God, ang mindset natin, ano yung agenda ni Lord sa atin, at hindi yung agenda natin kay Lord, para makaiwas po doon. Kasi parang nakita ko lang pas na kung ganoon lalabas, mag-approach tayo sa word nang meron tayong agenda, possible na ipilit natin yung gusto natin doon sa salita ng Diyos at hindi yung gusto ng Hmm. salita ng Diyos sa atin. So parang ganun pas, Oh, yung oh, oh. comment lang pas. Yes, pero wag natin kakalimutan, yung kasasabi mo lang, Pastor RG, pwede rin ito sa dogmatic approach. Pwede rin ito na sinasabi natin kasi nga ayaw nating nagagalaw yung mga paborito nating doktrina. Pwedeng ganoon. So, ano nga, ah, kaya nga ang final arbiter, supportahan ko yung sinabi mo, Pastor RG, yung agenda ng Diyos. Kasi pwede yon, meron tayong agenda, sasabihin, Pastor, ano ba mali doon pag meron kang agenda para sa Diyos? Eh hindi ma, pinaglilingkuran naman natin siya. Eh kaso baka yung ginagawa namin, hindi naman yun yung pinapagawa ng Lord. Hmm. Yun lang yung gusto natin. Di ba? At minsan yung mga motives behind it ay ano rin, scary din siya, no? Hindi rin siya nakakatuwa. No? Ito. Alam na natin yan, di ba? Noong COVID vaccine, di ba? Sabi, ay, delikado, yan na yung 666, di ba? Sino ba hindi pa bakunado dito? No? So, no? Feelings na naman yan. Sige. Pero ito yung historico-grammatical approach. This was lesson 5 yata o lesson 4, no? Ito yung inaaral natin, yung um, kasaysayan. At dito sa kasaysayan na ito, dahil sa panahon natin ngayon, napakayaman na, no, ng understanding natin about Jewish and Greco-Roman culture. Basahin din natin yung ano yung mga kultura, no? Basahin din natin yung mga kultura na kinabibilangan, of course, ng pinag-aralan mabuti ng mga sociologists at saka mga scholar. Ngayon tatanungin mo, pastor, hindi ba eisegesis yan? Yan. Hindi ba, pastor, pag inaral mo yung kultura nila, hindi ba yun yung idinadagdag natin sa Bible? Ang sagot ko doon, actually hindi. Kasi konteksto nga nila yun eh. Yung society, sabihin natin, yung, yung konteksto nila ay meron kinabibilangang kultura. So, hindi yung kultura natin ang ipinipilit natin doon sa karanasan ng mga sinaunang mananampalataya. Kung hindi yung kultura nila. So, nasa konteksto pa rin nila. Okay? Nasa konteksto pa rin nila. And of course, grammar, very important ng grammar. Kasi nga, yung word, di ba, yung forthwith, di ba? Hindi sila na, ang gulo ng forthwith, di ba? Hindi nila ano eh. Diba, kahit na tinagalog, ano na eh, agad-agad eh, mamaganyan na. Okay. So mga kapatid, we approach the Bible from the understanding of grammar, and then of course, ano yung historical experiences ng mga early believers. So again, hindi natin ano, hindi natin inuuna yung needs natin. Okay? Tinitingnan natin how it fits in para nang sa gayon
hindi man directly para sa atin yung letters na ito, pero nai-imagine natin na nagiging malapit tayo sa conversation. So, meaning for the 20th, the question is now raised whether a Christian reader of the New Testament can remain content with a line of study which sets its aim only at the ascertaining of the first century meaning. Granted that this is a legitimate and necessary starting point, must we not press on to inquire about the meaning of the text for ourselves today? Ang tawag nga dyan, hermeneutics. Kaya you also need to, pag nagawa mo na yung assignment mo, pag nagawa mo na yung pag-aaral ng kasaysayan ng grammar, and then dyan ka palang pwedeng, yung nga yung tulay, di ba naalala niyo yung tulay? Dyan ka palang pwede tumawid sa tulay para ma, ano na, may paliwanag natin yung mensahe sa pangangailangan ng ating mga kapatiran ngayon. This second stage of inquiry is the determining of the truth transition point needed to move from what did the text mean to what does the text say and how do I understand it for myself today. The issue was first pinpointed by WDT when he drew the distinction between explanation and understanding. Explanation dun sa past, understanding sa present. Si ano rin, no, si Hans Gadamer, that as a modern reader is bound to understand the meaning of an ancient author in a way different from the one which that the author intended. No? Kailangan nating tanggapin ang ano na to. Hindi natin makukuha 100% yung message ni, kunyari, ni Apostle Pablo para sa mga taga-Roma, mga taga-Corinto, mga taga-Colosas, Thessalonica, hindi. Kasi lahat sila ay ano na, wala na at yung mga conditions ng kinabibilangan nila noon ay mahirap nang i-replicate sa time natin ngayon. Granted that the text meant such and such to its first writers pala, and readers, what does the text mean to me today, even though I cannot share the presuppositions of that ancient situation, and I'm separated by a barrier of worldview culture from that old world scene. Put otherwise, this method of exegesis asks, what would the ancient author have meant by his words if he had been living in our contemporary situation? Yun yung ano, yun yung paghanap ng now. What does the text mean? How is the text communicating to our needs today? Yan. So di ba yan? Ito yung ano, yung construction, history, grammar, and then yung informed reader. Okay. Medyo again, may problema rin ako nakikita sa informed reader. Bakit ka mo? Kasi again, it puts yung mga interpreters in a special place. No? Kagaya nyo. Kagaya ng mga interpreter dito, nare-realize nyo, oo nga no, meron akong special place kasi sa aking mga napag-aaralan. May comment dito. Oh, yung preconceived notion. Hindi, lahat naman ng tao may preconceived notion. Pero kailangan mas informed ka sa conditions ng text. Di ba? At kahit sino naman kunyari yung ano, history grammar, tanggalin mo yung reader. Tanggalin mo yung reader. Maring tama yung interpretation, pero hindi niya kayang i-expound yung mensahe ng may katagalan. Okay? Ang tawag natin dito, yung naubusan na siya ng Ingles, no? Naubusan na siya ng Ingles. Pero pag mas informed ka pa doon sa story, ayun, kaya mong ituro, no? Pero wag naman isang oras, no? Tama na yung mga 40 minutes, no? And of course, there is the salvation historical approach. This brings us to consider the method which goes right to the heart of the Christians concerned with Scripture, particularly the New Testament and yung message about the saving grace of God, no? Beginning with the Old Testament until the coming of Christ in the New. Okay? Nandiyan yung God's redeeming acts interpretation. Tapos ano yung tugon? Ano yung tugon ng tao sa Diyos? Pagsamba, pagkilala, pagtanggap.
At nandun din yung responsibility, human responsibility to other people, di ba? Mahalin at pahalagaan din ng iba. Okay? Yung salvation history narrowly conceived as a recital of dramatic events of God's redemption. Okay? At nakikita natin tayo ay kabilang dito. Kaya ganun natin babasahin ang salita ng Diyos. At yung role ni Jesus Christ as of course yung the Lord and Savior ng buong mundo. We may want to give emphasis to those parts of the New Testament present Christ bright and clear and so which promote Christ. And in our study of any given passage, we should do well to begin with the question of what the section may have to say to us about Jesus Christ as the focus of God's saving purpose for the world and the church. Pero again, medyo backtrack lang tayo sa previous discussions natin about yung interpreting the Old Testament law, and then the prophets, even the Psalms, no? So, pwede naman nating i-glorify si Jesus eh. Kahit hindi natin hinahanap si Jesus sa bawat verses, no? Na nagpapahayag tungkol sa Old Testament. In fact, I may say we are even being faithful eh. Mas ma-describe ko yung faithfulness kasi ang gusto nga natin eh marinig ang ano eh yung hindi yung hinanap mo agad si Jesus dun sa text, no? Kung hindi how yung wisdom ng message na to communicates to the people of the Old Testament. So yung salvation history na makita natin isang yung overarching theme niya, no? Isang tema na dumudugtong para sa Old at saka sa New Testament. So, talking about the Old, pwede nating i-raise yung question na how does the verses dun sa Old Testament prepare, no? For the coming salvation of the Gentiles naman. Kung paano yung mga Gentiles ay ano no, kung meron man no, nakikitang mga tema na naglo-look forward para sa pagsama no, pagsama ng mga Gentiles dun sa um, planong pagliligtas ng Diyos. Okay, structure of Pauline letters. Nakita natin laging merong opening no, opening ng letter. May four elements ito, the sender which is Paul, at yung addresses mga pinapadalan, and then the salutation, grace and peace. Yung peace ay shalom, which is a greeting ng Hebrew. Ngayon yung grace naman, it is the everyday greeting. Yung sa atin kasi is kumusta eh, from the kumuesta ng Espanyol. Pero sa Greek, hindi to mga Christian ha. Ang pagbati nila araw-araw is karin, karin, which is grace, no. It is the combination ng ano ng yung pagbati ni Paul sa mga Gentile Christians, no. The prayer which was usually merong thanksgiving. And then sender of the letter, Paul adds his own twist. Ano yan, he often designates himself as an apostle o kaya servant, di ba? At minsan pati yung mga co-senders niya, the companions ni Paul na nangungumusta rin, nagpapadala rin ng pagbati, yan. May mga co-senders. And then address recipient, yung mga pinapadalan, maliwanag. So, in doing so, ang makakatulong nating subject dito ay New Testament survey. Kasi sa New Testament survey, makikita yung conditions, mga problems encountered, yung mga main themes ng letter at kung paano rin pinoportray si Jesus doon sa particular location. No? He often calls his reader saints, beloved or called or sanctified. In Philippians, Paul specifically mentions the overseers and the deacons. Philippians 1:1. The Church of Corinth was rent by division. So Paul's inclusion of all those who call upon the name of the Lord Jesus Christ in every place, both theirs and ours. Kasi yung 1 Corinthians 1 and 2, 1 verse 2, no, sa introduction pa lamang, pinapakita na ni Paul na gusto niya ay unity, pagkakaisa. And then the greeting, the typical Hellenistic greeting, yung kariin, Paul, however, Christianizes the greeting with the shalom.
Kaya ang Greek nito is Irene, no? Irene. Yung Greek ng peace is Irene. Okay? So, dyan yung pinagbatayan yung English name ng babae na Irene. No, si Irene. Yeah. Paul wanted to include both Hellenistic and Jewish literary conventions. And then meron ding prayer, nakikita natin. The last element of the opening is the prayer. Merong panalangin, mga parang ano rin to, yung regular na prayers ng ano, nasa yung pinapanalangin ko kayo sa Diyos, no? Araw-araw, di ba? Na mapabuti kayo, maging masaya at malusog ang inyong pangangatawan. Yan, one of the most important conclusions, no? Ayon sa nila Schubert, nila O'Brien, tsaka ni Wiles, is prayer. Paul's thanksgiving and intercessory prayers often signal the major themes. Okay? Titingnan niyo yung prayer kasi doon sa prayer, nandun daw yung mga importanteng tema ng letter, which is, yan, salamat sa trabaho nila Schubert at saka nila O'Brien, no? Yan. An example in 1 Corinthians 1:4-9, Paul thanks God for the spiritual gifts and the richness of knowledge in the Corinthian community. We know from the rest of the letter that the Corinthians misunderstood the role of knowledge and spiritual gift. No? Pero dun sa letter, parang yung dating, may papuri. Yun nga lang, merong hint, no? Merong hint na importanteng tema ito within the letter. And then yung closing, it is often difficult to determine where the body of a Pauline letter ends. Pero ito yung mga components ng closing, merong mga travel plan, Romans 15, meron ding panalangin, mga ending prayer, may mga commendation, papuri, no? So, mga ilan sa mga fellow workers na nandoon. At ano pa ba? Prayer request din, no? Dito si Paul yung humingi ng prayer na ipanalangin siya ng mga believer sa isang community ng church. Meron ding greetings, number 5, pagbati do sa ilan, final instructions and exhortations, tapos yung Holy Kiss, no? 1 Corinthians 16:20, tapos 2 Corinthians 13:12. Teka lang, medyo alam nyo ba na meron ako na-attendan church noon. Medyo may katagalan na. 2007 yata, no? Na literally pagkatapos ng service, naghahalikan sila. Nag-Holy Kiss sila. Ako yung speaker, di ba? Ako yung speaker, kinuha na speaker. So ako, syempre, naman ako, nagpapakiss naman ako, di ba? Tapos, yung, lapit ka doon sa mga magaganda, pero, patay tayo dyan, no? No, sa kanila, kultura nila, again, kultura nila yun na, ano yun ay, accepted, pero, ano yun, wala pa naman ako nakikita sa mga Baptist na, mayroong Holy Kiss yung ano. So, dito sa Tansa, marami mga nagmamano sa akin yan. Kaya feeling ko na ako may mga apo na ako or what. No? Anyway, tapos autograph greeting, di ba? Sabi, and then, hindi, ito. Caring benediction ito, sorry. May benediction. Tapos yung body, which is yung nasa gitna. Scholars have not reached a consensus yet on the structure of Pauline letters. Pero kung meron man, ang first half ay doctrinal and then the second half is practical. Ang example nito yung Ephesians 1, 2, 3 doctrinal, 4, 5, 6 practical. Ganon din sa Colossians. First at saka second chapter is doctrinal, third and fourth ay practical. When you go to the book of Romans, chapter 1 hanggang 11. And then pagdating doon sa 12, di ba yung very familiar verse na 12, verse 1, yes or no? Offer yourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. From 12 to 16, practical issues naman. And then occasional nature. One of the most crucial points to remember is interpreting Paul's letters. They were written to address a specific situation. They are not systematic treatises that were intended to present a complete Christian theology. They are pastoral works in which Paul applied to his theology to specific problems in the churches. Sana hindi natin makita na si Paul ay theologian lang.
Sana makita rin natin siya bilang pastor na nagpapahalaga, no? Nagpapahalaga doon sa pangangailangan ng mga kapatiran kasi kilala ni Paul personally itong mga ito, itong mga taong to. Romans and Ephesians are probably exceptions. In them, Paul seems to describe more generally and comprehensively his understanding of the Christian gospel. Ayun, several examples. Yan. Ayun, circumstantial nature. Parang yung sa Galatians. Ang problem nung sa Galatians, merong community, I mean, nagkakaroon ng pressure sa kanila yung understanding nila ng gospel kasi tinanggap nila si Jesus pero may mga Jewish Christians na nagsasabi kailangan gawin din nila yung mga pinag-uutos sa Mosaic Law. Okay? So occasionally, hindi lahat ng churches sa 13 letters ni Paul, ganun yung problem. 'Di ba? Hindi lahat. Kaya maingat tayo na nilalahat natin yung isang problem at sasabihin natin yun din yung so nag-a-assume tayo. Nag-a-assume tayo ng isang problem na hindi naman tumutugma doon. Magbigay ako ng example si nung sa ano no for sa seven churches sa Revelation chapter 2 and 3 doon ang liwaliwanag no ang igsi ng mga mensahe ni Apostle John pero iba-iba yung needs ng mga churches no. Well, nandoon yung mga problems ng false teaching, tapos merong mga rebellious leaders dun sa loob, merong persecution, problem ng persecution, at coming from both the Jews at saka yung Gentiles. So makita natin, may mga common features pero hindi common yung common. Hindi common yung common. Titingnan natin yung mga occasion. So, the interpreter then must always keep in mind the specific situation that Paul was addressing in his letters. So, yung pinag-uusapan natin dito, hindi na kayang i-address ng hermeneutics, no? Kasi, ano na to survey na to. So, that is really, nasa part na ng interpreter, kayo po yun. So, dagdag na pagbabasa at research po para ma, ma, maging, ano, no, maingat tayo doon sa ah, um, yung pagpapahayag natin na hindi naman na out of place naman, 'di ba? Yan all we know about the adversaries in Galatians appear in the letter to the Galatians. We are at some disadvantage here because the Galatian churches understood perfectly the problem pero tayo hindi natin naintindihan. And then there are individual forms in the epistles, kagaya ng creed. Creed sa Philippians 2, 6 to 11, 'di ba? Yung ano, yung humility ni Christ, no? Yung ano ano yung obedience ni Christ dun sa cross. And then mga short hymns kasi um sa ano no mga existing na awit no, mga awit na siya, ancient na songs na worship to Christ na isinulat ni Pablo na isinasama niya rin, di ba? 2:6 to 11, Colossians 1:15 to 20, 1 Timothy 3:16, and tapos Peter perhaps use confessional forms. 1 Peter 1:18 to 21, chapter 2, ganun din. Criteria for recognizing these creeds include the presence of carefully structured poetic style. Mas makikita nyo ito sa Greek. Bagamat sa English, given na yung mga translators naman sa mga Bible societies, aware sila na merong poetry within the letter. So, tinatry nilang palitawin yung poetry na yun by adding rhyme and meter. Using English words, of course. So, unit using unusual language and vocabulary. And then domestic codes, ito yung pag sinabing domestic codes, or household codes, mga utos or sabihin natin kung paano ka magiging Christian sa tahanan. Yan. Yan, often this instruction focus on relationship within the extended household, husbands and wives, parents and children,
masters and slaves, no? Scholars thus refer to these materials as domestic or household codes. Nandiyan yung Colossians 3:18, Ephesians 5, yung pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae, tapos yung asawang babae naman ay pagpapasakop. Yung paggalang naman ng mga anak, di ba? Tapos yung mga magulang, meron ding utos sa magulang na wag naman sila bubuyuin in the point na magiging rebellious yung mga bata naman dahil sa sobra naman sigurong ano no. Siguro may physical violence din na involved din minsan. And then vice and virtue list. So ano yung pag-uugali ng mga mabubuting pag-uugali na dapat makita sa isang Kristiyano, di ba? The fruit of the spirit, love, peace, patience. And then yung isa naman, yung kabaliktaran naman nito is yung the sins ng pagsunod sa laman ay sabi obvious daw, no? So hindi to sa Galatians 5 lang, makikita rin natin sa Romans 1:29, 1 Corinthians 6, sa James 3:17 to 18, at even sa 2 Peter, no? For example, a comparison with extra biblical parallels show that homosexual acts were regularly ignored in the ancient Greek world. Paul's uniform condemnation of them would have stood out, caused offense then as it often does today. Bakit kamo? Kasi yung Bible or specifically yung New Testament lamang, hindi, isama ko na pati ilang verses sa Old Testament, no? Ang Bible lamang ang nag-iisang material na kumakalaban sa homosexuality. Okay? Walang ibang material. Di sa ibang mga material tolerated yan. Baka nga sinasabi nila normal lang yan, wag mo hindi yan hindi yan kasalanan. So, ayun. And then problem of cultural relativity. Before I go on, pag sinabing yung problem ng cultural relativity, ang isang opposite ng word nito is absolute naman. Pag sinabi nating absolute, ay true siya, no, for all times, for all people, in all places of the world. So mag-stick na lang tayo. Mas problema ako sa absolutism eh. Mas acceptable pa itong cultural relativity. This guide helps us to understand the historical particularity of issues in Paul's letters. The problem has the following steps. Ito, yun sa interpretation na. The epistles are occasional document of the first century, conditioned by the language and the culture of the first century, which spoke to specific situations. So not every letter ni Paul is to be taken na exactly the same. Number 2, many of the specific situations in the epistles are so completely conditioned by their first century, setting that all recognize that they have little or no personal application as a word for today. Siguro ito yung nagiging problem kaya merong impressionism. Di ba? Kasi hindi yung reader today, hindi niya makita yung similarity of situation. So dahil hindi niya makita yung similarity of situation, ignore na lang yung ancient situation. Tingnan na lang natin yung ngayon. Di ba? Ayoko sabihin ito ay katamaran. Hindi naman siguro ito katamaran. It's just lang na um, yun lang yung nalalaman ng tao na pwede pa naman madagdagan, pwede pa naman mag-improve. Okay? Other texts are also thoroughly conditioned by their setting, but the word to them may be translated into new. Ito. Magkaiba siya dun sa number 2, no? Yung 2, ang situation niya ay ibang-iba. Mas maganda term yung ibang-iba. Yung 3, mayroong mga situation na malapit. Okay? Kaya dito lumalabas yung reality na talaga. Na pag hindi mo alam, no, dalawa magiging problem mo. Ang isang unang problem, lahat ng ancient situation, i-apply mo ngayon. Okay? Yung isang problem naman, lahat naman, i-ignore mo naman para bang lahat ng situation, pagkatapos mo ipaliwanag, hindi mo naman may relate sa present. Okay, wala kang makitang principle na bakit ito naging useful sa original hearers. Number 4, it is not possible therefore that still others of the text
although they appear to have comparable particulars, are also conditioned by their first century setting and need to be translated into new settings or simply left in the first century. So, um, dito na lalabas yung galing ng interpreter. Kung ano ba, kung kaya bang itawid. And then this is again another question. Is it normative? Pag meron ba sinabi si Paul, dapat ba talaga ano? Kasi madaling sabihin sinabi ni Paul yan, dapat gawin natin. Ang para sa akin very dangerous pa nga 'yun. Hindi mo pinag-isipan mabuti, ang sinabi mo na lang basta gawin natin sa time na ito. Okay. So, tawag dito yung cultural relativity, but such a rejection is usually only moderately successful. The point is that it is extremely difficult to be consistent here. No, kagaya na lang yung sa buhok, di ba? Pagpapagupit. So, sabihin natin, normative yan kasi yung pag lahat ng lalaki kailangan, may buhok natin, may mga padahilan pa tayo kasi tayo mga lalaki, tayo yung mga tumatayo sa pulpito, no? Pero yung mga babae, ang iksi ng buhok, no, hanggang dito, to. Wala lang. So again, nagiging ano lang tayo, no? Ano yun? Feels good. Feels good. Feels good culture yung ano, no? So is it normative? One should first distinguish between the central core of the message of the Bible and what is dependent upon to or peripheral to it. This move is to safeguard the gospel from being turned into law through culture or religious custom. Yung kagaya yung yung pagsusot ng belo, no? Ng mga babae. Meron akong na-attendan Baptist na church, no? Na pagpasok ko doon, yung mga babae nakabelo pa. Meron ganon. At yung no, yung for example, yung grupo ni Eli Soriano, di ba? Yung MCGI. Makikita mo yung mga babae nila, no? Ang haba ng buhok tapos nakatirintas, no? Kasi dapat daw braided hair. So, masyadong masyadong narrow, no, yung pag-analyze natin na to the point na yun nga, ang kultura, ang culture na ang nagde-decide, no, ng tama o mali. Yun yung kultura nila doon ganun ang gagawin natin, no? Actually, yan isang problema ng churches ngayon. Hello? Yung sinasabi na kultura nila. So, lumalabas pala yung kultura na ngayon ang nagiging authority. Or to be very specific, Jewish culture ang nagiging authoritative na. At sa part na yon medyo nalulungkot ako. Lalo na kanina ang pinag-uusapan natin Galatians, di ba? Medyo nalulungkot ako sa part na yon. Thus, the fallenness of all mankind. Again, yung culture is, lahat tayo ay mayroong culture and tradition. Pero, hindi, tawag mo dun. The word of God is the one which is, authoritative. Number two, one should be prepared to distinguish between what the New Testament itself sees as inherently moral and what is not. So, kung merong moral discussion, yun, hanapin natin. Bakit kaya ganoon? No? Bakit kaya mahalaga ito para sa kanila? At kung hindi ito susundin, meron bang violation ng morality na madadamay dito? Di ba? Kagaya niyan, yung adultery, idolatry, drunkenness, homosexual activity, thievery, greed, no? Sa 1 Corinthians 6, 9 to 10, lagi itong mali. On the other hand, yung paghugas ng paa, exchanging holy kiss, yung mga pagkain na binili sa palengke, women having a head covering, no? When praying or prophesying, no? False preference na manatiling single, yan. Hindi siya. So, diyan pumapasok yung cultural relativity. Dito sa area na to, pwede tayong sabihin natin, magkakaiba-iba. Pwede tayo. Pero again, kailangan alam natin yung moral issues, bakit natin to ginagawa. Or else, bagsak din tayo sa pagsunod sa kautusan. Di ba? Three,
One must make special note of the items or the New Testament itself as a uniform and consistent witness and where it reflects differences. The following are examples on matters where the New Testament very uniform witness love as the Christian basic ethical response. A non-retaliation personal ethic. The wrongness of divisions, hatred, murder, stealing. Para sa atin laging merong mga biblical principle na laging tama at meron mga prohibition na laging mali. On the other hand, the New Testament does not appear to be uniform on such matters as women's ministries, no? Pag binasa natin, may mga included dun sa mga letters ni Paul, mga babaeng nasa ministry. Okay. Or on the issue of eating food offered to idols, no? Fourth, it is not important to be able to distinguish within the New Testament itself between principle and specific application. It is possible for a New Testament writer to support a relative application by an absolute principle, and so doing not make the application absolute. Yung 1 Corinthians 11:2-16, divine order of creation and establishes the principle that one should do nothing to distract from the glory of God. So, yun yung pinaka-center message. Yung mga iba ay ingatan na lang natin na hindi maging legalistic. Fifth, one must keep alert to possible cultural differences. Ito, kanina ko pa binabanggit to. For example, to determine the role of women in the 20th century, one should take into account that there were few educational opportunities for women in the first century. Kaya wag daw sila magsalita. No? Kasi nga, ang mga nakakapag-aral lang nung time na yun, mga lalaki lang. No? This may affect our understanding of such texts, 1 Timothy 2:19-15, pati yung participation sa democracy, yung sasabihin natin pagpapasakop sa mga government, rulers. Tandaan natin, sa time nila, it is a Roman Empire, no? Tayo ngayon ay democracy, okay, it's a republic, pero hindi yung republic sa Greece, no? And then six, one must finally exercise Christian charity at this point. Bakit? Kasi we will always have differences of interpretation, opinion, and needs. And even hermeneutics, no? Meron pa rin mapapansin natin na na babagsak pa rin sa tinatawag nating impressionistic kahit nakapag-aral na. At naalala ko yung isa kong estudyante sa IGSL, she was a Vietnamese, no? At hinighlight ko yung problem ng prosperity gospel. Ang sabi sa akin, no, no, nung Vietnamese nito, bakit ganon, pastor? Yung pastor ko, he was referring to her pastor na Vietnamese. Graduate naman dito, aral naman sa Bible, pero bakit sa prosperity gospel pa rin bumagsak? Ganito. Nakakalungkot, di ba? Nangyayari pa rin yan. Pero I don't wanna single out that, ano, yung Bible school na binanggit ko. It can happen anywhere. Kahit sa mga Bible colleges, pwedeng lumabas yung mga ang bagsak ikulto, no? Sige, sige, Brother Carl. Ano po kaya yung, kumbaga, parang reason? Hindi naman para sa single out ng yung binanggit ng tao. Pero typically, ano po kaya yung reason? Kasi ang dami nga din po eh. Nagtatapos ng Bible College, tapos ending kulto or prosperity gospel yung ano nila. Pressure yan eh. Yung magiging ano nun? Excuse me. Pressure yan eh. Kung bakit, kung paano ang isang Christian na dire-diretso naman yung paglalakad niya, di ba? Di ba? Ano yun eh, may choices tayo. Yung, gamitin ko yung parallel ng yung sinabi kay Joshua, do not look to the left or to the right. Ang isang idea nun yung temptation na pwedeng mag-off track sa iyo eh. At yung binabang yung binabanggit ko, hindi lang ito kahit sa professor. Meron ako co-teacher, kakalungkot. Ang ending niya, pa rin? Kulto pa rin dahil sa attraction sa pera. 'Di ba?
Kaya ano eh, love of money is the root of all evil. Bumagsak siya. Ano nangyayari? Hindi na siya evangelical. Kung ano-ano na tinuturo. Ganun talaga. Pero, ah, kaya kailangan talaga, ano, yung discipleship strengthen natin. Brother Carl, that's about isa. Strengthen natin para kahit na nakakarinig ng mga, ano, oo, nakakapagbasa ng mga kung ano-ano sa internet. Di ba? Nakikip natin na may maintain natin. Ako tuloy, bigla akong inatake ng, ano, di ba alis-alis? Anyway. I have na-address ko yung question mo na Brother Carl. No? And then, functions of statements, ito. So kung mag-exegete tayo, laging nating iisipin, ano ba yung function ng statement? Bawat verse ito, minsan nga isang verse hatiin pa natin into two parts or three. Pwedeng introduction. Nakuha ko to kay Thomas Schreider, no? Yung interpreting Pauline letters. Yan, introduction, nag-introduce siya ng alin. And then explanation, ano yung kinaklarify niya. And then illustration, nagbibigay, nagbibigay siya ng example para ano yung dapat maintindihan. And then causation, ito yung cause and effect. Kailangan dito yung mga if then else. Kung ganito ang gagawin, ganito magiging resulta. And then instrumentation, demonstrating the means to an end. And then interrogation, nagbibigay ng tanong pero nagbibigay rin naman ng sagot. O kaya naman minsan, nagtatanong siya pero rhetorical question. Hindi demanding ng sagot kung hindi para mag-isip yung tao na ano, yung change of heart usually. And then evidence, um, meron sinabi si Paul and then susuportahan niya ng evidence. Proving the stated point. And then yung form, yung description. And then particularization, stating the detail, tiningnan ng maigi, parang zoom in. Sabi, tingnan natin ang bunga ng banal na espiritu. Ito ay pag-ibig, yung ano, di ba? And then generalization. Maraming points and then magge-generalize siya. Para siyang nagsasummarize. And then interchange, nagpapalitan. Most likely, nagpapakita siya ng contrast ng pag-interchange. O kaya naman, hindi nga contrast, pagkakaiba ng ano ng perspective. And then cruciality, pagkatapos na meron siya mga maraming sinasabi, biglang ano yun, magpapayag siya. Alam nyo mga kapatid, tatandaan nyo ito. May mga ganun ano. Tatandaan nyo ito. And then climax indicating progression from lesser to greater. At continuation, extending an idea. May sinabi siya, tapos yung pagpapatuloy niya yung kanyang sinabi. And then continuity, restating naman. Same idea pero in different words. Medyo may parallelism yung dating niya. And yung repetition ganun din, restating the same words for emphasis. No? And then comparison. Showing similarity to something else. Contrast, showing difference. Summarization, reviewing main points. So, pagkatapos niyang ipapayag ito, bigla siyang antag mo rito, mag-relation ng isang conjecture. Sa conclusion, drawing inferences. Pwede na natin skip tong passages for study. Mga ilang verses lang naman to pero pwede na natin skip. So okay, ayun po. Ang dahil tayo ay kabilang sa sabi of course New Testament ang ano natin, yung church, yung basis natin for understanding yung doctrines natin. Karamihan sa New Testament ginagamit or pinagbabatayan. Kaya naman naniniwala ako yung interpreting Pauline letters sa naging lesson natin ngayong gabi ay talagang magagamit natin. May mga kayo reaction or ano. Ako, meron na akong kakaibang reaction napapaano. Sige, Pastor Igor. Good evening po. Kanina ko pa ho narinig yun tungkol sa babaeng ano ho, minister.
Sa kasi po ganito ang sitwasyon namin sa GICM. Meron kaming nag-ordain yung dati naming pastor, yung matanda naming pastor, na mga babaeng pastor. Ngayon, hindi namin mapa-recognize sa 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 ano po, sa SIPAP. Hmm. Dahil nga mga babae, nagkaroon kami tuloy ng parang pagpupulong. Pito kasing churches to, mayroong tatlong women pastor nga tinatawag namin. Kasi unknowingly, hindi po namin kami as a whole ng GICM, hindi namin alam yung na hindi ano pala yun, hindi recognize sa SIBAP. Hmm. So nag-create po ito ng problem sa amin. Ngayon ang tanong ko po, ang reason kasi, yung daw kasi ano, yung cultural relativity na noon kasi hindi pinayagan yun. Pero ngayon, since kinumpare sa ibang mga churches na mayroong mga women pastor, medyo naging sensitive yung issue sa amin. Since ngayon po magkakaroon ng bagong bylaws na medyo bibigyan na ano ito, may emphasis. So yun po yung naging problema Hmm. namin. Hmm. Sa inyo pong palagay, Pas, ito po ba talaga bang, kasi tayo masibab tayo, no? Ako naniniwala ako sa ano natin, ano. Pero kasi nga mahirap i-explain dun sa aming mga matatandang pastor na ganito yung dapat nating i-practice o mag-adhere tayo dun sa ganitong aral. Nga lang ang reasons nila kasi nga ah, culture noon yun, ngayon hindi na. Paano kaya namin to maano? Although in-explain na namin lahat, mga verses, ganyan-ganyan. Pero hindi namin makumbinsi. Hmm. Sa Hmm. tingin niyo po, ano po ang magandang approach para doon? Okay. Well, ano, no, recognize, no? Actually, sa seminary, marami akong mga professor, mga babae. Mhm, mhm, mhm. Opo. At mas pakikinggan mo, may mga maraming times, mas smart pa sila kaysa sa mga lalaki Oo. Opo. in their argument. Siguro na lang, para na lang mabalance yung issue. Actually, nung pinapakinggan kita, Pastor Rigor, Mhm, nagpapasalamat pa nga ako sa Diyos eh. mhm. Natutuwa pa nga ako eh. Na may mga leader kayo, Opo. na babae. Oo, No? talagang ano naman, Mabalance magagaling din natin naman. yung needs ng ano ng sabihin natin ano yung churches, merong mga babae na nag-step up, may mga babae na Mhm, gustong mag-aral sa Bible school, may mga babae mhm, na talagang mhm, ano nakikita mo lumilitaw talaga yung kaloob nila galing mhm, sa Diyos. mhm, Pero to mhm, balance it, habang tayo ay kabilang sa organization, siguro instead of tawaging pastor or pastora, di Bible woman, mhm. di ba? Yun nga po ang ano namin ang in-explain namin hindi naman binababa yung kanilang ano kategorya as a pastor. Hindi lang talaga lang matatawag na pastora. Hmm. Parang very sensitive ano naman babae, medyo sensitive sa gano'n. Nakasanayan na yung iba kasi 20 years na gano'n yung situation na so medyo talagang nagka-problema kami. Talagang sinasabi pa nga nila na aalis na lang sila, bababa na lang sila. Kumbaga, ganun po yung ano kapag ipinagpatuloy. So anong nangyari, ang naging ano po namin, hindi na muna sila Hmm. pa-recognize. So, Although, palagay niyo mm, ba yung problema na yan sa inyo lang nangyayari? alam ko po, hindi lang sa amin Hindi Talaga. lang. Baka sa Kawit meron din ganyan eh. So, Baka sa napastoran ako yan dito. sa Graceland Pastor o Pit. kaya dito Opo. sa Pastor Mo, Magbingkula, meron din SAMT kami. Tagaytay meron din yan eh. Opo, meron din nga. Inaano Ang nga sa namin atin yun. lamang, ang sa atin lamang, ano naman yun, kahit naman ang mga babae nating mga leader, kaya naman nila tanggapin yun na ano, na hindi sila Mhm. maging pastor. Yung title ba, title, Oh, title yung lang naman yun. function, Yun, yung the same lang naman function, The same. masaya na sila nagagamit nila ang buhay, yung kaloob nila, yung galing nila Mm, mhm, para sa mm, ministry. So, mm. siguro, no, Doon na lang po yung convincing na lang na sa akin, label labeling lang. lang o sa labeling. Labels lang yan eh. Opo. Diba? Ano man ginawa natin para sa Lord, Mhm, pleasing mhm, sa Kanya eh.
Hindi mo naman Mm. kailangan maging lalaki o babae para Opo, i-visit ka tama. eh. Oo, oo. Tapos, yun nga lang, dahil tayo ay kabilang sa isang organization, yung sinabi ko Dapat kanina, ulitin mag-adhere. ko na lang, tanggapin na lang natin dahil Mm. kaysa Mm. yung sinasabing lalabas na lang tayo. Mm. Mm. Ang ano no, baka i-review ito ng mga ano mga kababaihan ninyo. Ang masasabi ko lamang, Oo. wag tayo nga alis. Pero Oo, oo. mga konting paghingi na rin ng pagpapakumbaba kahit Mm. hindi natin ma-attain yung tinatawag na tawagin kang pastor. Wala Mm. namang ano din eh. Mm. Di ba? Mm. Hindi ka naman papangit pag ano. Siguro po ano nakita ko lang na kung siguro may ibang tao mag-explain sa kanila. Kasi kung kami lang ang tinitingnan nila parang nagiging ano rin kami bias tuloy. So kung ibang tao mag-explain, sabi namin baka sakali makumbinsi pa na title lang yun. Pwede naman Oh. hindi sila tawagin talaga kahit naman kami kahit pastor kami, pwede naman kami hindi tawagin talaga. Magkakapatid naman, brothers Hmm. and sisters Hmm. naman tayo. Pwede naman ganun. Nga lang talaga pong medyo naging sensitive lang yung usapan namin noon. Siguro in a way na and some other time siguro baka ma-convince rin. Yun lang po, Pastor. Salamat Opo, po. opo. Pero again, sana ano, naka naka-enlighten ako. Kasi yung nga, again, yung nangyayari sa kwento ng Pastor Igor, hindi lang yan sa kanila nangyayari. Oo, tama po. Sinabi rin Dapat pa namin nga, noon. opo, Mm, dapat pa nga i-ano natin eh. Yung nga, sabi ko kanina, magpasalamat tayo sa Diyos. Tama. Dahil, ano, parang istorya ni Deborah. Mm. Sabi ni Deborah kay Barak, kasi ayaw mo, ano, yung glory ibibigay sa Opo, babae. ano, sa okay, ano na, Kebra. Ang Ibibigay. nakakalungkot lang kasi pas, meron kami isang church sa Lucena, Talo-Talo, babae din yung nalagay doon. Yun po, tuluyan siya umalis tuloy sa Hmm. samahan namin sa Hmm. JICM. So nakakalungkot po na nangyari yun dahil naging ano nga naging sensitive siya doon sa issue. Bigla na lang siyang sabi niya ah, aalis na siya, pero siyempre kasama yung Ano lang, mismong church. sayang yan, ano eh, failure to communicate lang yan eh, para sa akin. Opo, opo, opo. Failure to Opo. communicate lang yan. Yun po. Salamat, Pastor. Opo, Salamat. opo. Sige. Thank you. No, thank you, Pastor Gregor. Wala na. O, tapos na tayo. Ito na yung huling session. Ngayon, kung ano, pagbobotohan ba natin kung meron akong ipapagawa sa inyo, pwede naman. Problema nga lang, ano, ano yun, matagal gawin, pero ano. Basta ano, yung mga